Shalom po sa bawat isa. God's great peace be upon us. Magsitayo po tayo para sa ating panimulang panalangin. Ayon po sa Psalms or Awit chapter 95, verses 1 to 3, verse 1, O, magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Verse 2, tayo'y magsiharap sa kaniyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kaniya na may mga pag-aawitan. And verse 3, sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Hallelujah! Yes, Lord, dakila kang Diyos, O God, Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na kayang gawin ang lahat ng mga imposible sa buhay namin. Salamat po, dakilang Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka ng bawat isa na naririto. Malugod ka sa buhay at buhay ng bawat isa na naririto, O Lord. Salamat, O God. Ikaw nga po ay aming aawitan. Ikaw ay aming pupurihin at sasambahin because you deserve, O Lord God, to receive the highest praises. You are an omnipotent God. You are a magnificent God and nothing can compare to you, O Lord. Sa mga oras na ito, tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa bawat isa through willingly dying on the cross. Holy Spirit God, salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. We welcome your presence, Holy Spirit God. Move upon us, anoint every one of us with your presence, O Lord. Hallelujah. Dakilang Ama, naririto ang bawat isa, lumalapit sa iyong harapan. Kami po, Lord God, with humbleness and humility, surrendering ourselves to you, Lord. Ano man po, Lord God, ang mga nagawa, naisip at nasalita namin, O Lord God, na hindi nakalugod sa iyo, cleanse us, O Lord God, with the precious blood of our Savior Jesus Christ. Father God in heaven, for our shortcomings, our failures, forgive us, O God. Holy Spirit God, forgive us for neglecting your inner little voice, O God. Forgive us for continually neglecting what you want us to do. You told in your words, O Lord God, that we must be doers of the word, not hearers only. But there are so many times, O Lord God, na nineneglect namin ang mga salita mo. Yung mga nais mong gawin namin, hindi po namin ginagawa. Patawarin mo po kami, Panginoong Jesus. Hallelujah. Gayon din po sa mga oras na ito, we surrender everything to you, Lord. Ikaw ang manguna sa aming gawain sa midweek service na to, sa aming awit ngayong oras na ito, gayon din po sa mga salita mo na aming pakikinggan mamaya. Every verses, every scripture, so God, na sasambitin ng iyong servant later, O Lord God, ay magrema sa bawat isa. And then, proper application, O Lord God, ang amin pong gagawin, O Lord. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, because apart from you, we can do nothing, O God. Hallelujah. Gayon din po, Lord, sa mga salita mo, dalangin nga po namin na magkaroon kami, O God, ng kalakasan, ng encouragement, O Lord, as well as in our prayers later, O Lord. Salamat, O God, na ngayon pa lamang, yes and amen, ang iyong bibigay na tugon dahil ang aming mga dasal, O God, will be in accordance to your will, O Lord. Pangunahan mo po kami, Banal na Espiritu, sa oras na ito, and thank you, O God, sa buhay ng bawat mga anak mo na naririto. Indeed, we are victorious. We are a chosen generation, O God. We are a rapture generation. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. We love you. We exalt you. In Jesus' name we pray to the power and anointing of the Holy Spirit, God. Everybody will say, Amen and Amen.
Ngayon pong gabi ay sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Ipakita po natin sa Kanya at iparamdam na tayo po ay nasasabik sa Kanyang presensya. Yes, Jesus, we invite you, Lord God, sa aming harapan, Panginoon. Ngayon, naghihintay, naasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Kung ay narito ngayon, nananabik lang na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Masayaw na nga, sa gagalak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, pagpaguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Masayaw na nga, sa dalalag tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, paguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Yes, Lord, naririto kami, Panginoong Jesus. Ay narito ngayon, naghihintay, naasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Masayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya
Hallelujah! Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan. Yes, Lord God, kami po ay naririto, Lord God. Nasasabik po kami sa iyong presensya, Panginoong Jesus. Lord God, nagpapabago kami sa iyo, Panginoong Jesus. Durugin mo kami, Lord God, at gawin mo po kaming tapat, Panginoong Jesus. Gawin mo po kaming tapat na lingkod mo, Lord God. Lord, kami po ay nabubuhay upang ikaw po ay sambahin at purihin, Panginoong Jesus. Lord God, salamat po dahil sa kabila po ng aming pagkukulang at pagkakasala, ay lagi ka pa rin pong nariyan para sa amin. Mahal mo kami, Lord God. Salamat po. Ikaw lamang, Lord God, ang nagmahal sa amin ng ganito, Panginoong Jesus. Salamat po sa iyo pong tanging pagmamahal. Sa akin ng tulad mo, pag-ibig mo'y tapat at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka, bibiyang tanda ng aking pagmamahal. Aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo, Lord God, ang pag-ibig mo, Panginoong Jesus, ay hindi nagbabago, Panginoong Jesus. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka, bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos. Ikaw lamang ang hari, Panginoong Jesus, sa iyo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus,
lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Purihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Dakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay, Panginoong Jesus. Aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Sa'yo'y alay, Panginoong Jesus. Kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Jesus, tinataas ka namin, Panginoon. Napakabuti mo. Salamat. Hallelujah. Ikila ka. Salamat. Napakamakapangyarihan mo. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. Buong puso pong pasasalamat, Lord God, ang aming pong iniaalay sa iyo, Panginoong Jesus.
At alam po namin, Panginoong Jesus, na ito po ay kulang pa sa lahat po ng kabutihan at kadakilaan mo po sa aming mga buhay, Panginoong Jesus. Lord God, may parating na naman pong bagyo sa bansang Pilipinas. Ito daw po ay malakas, Panginoong Jesus, at ito daw po ay malaki. Pero naniniwala kami, Lord God, na mas malaki ka kaysa sa bagyong ito, Panginoong Jesus. Tutunawin mo ang bagyong ito in Jesus' name. Ito ay mawawala sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lord God, salamat, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan po sa aming mga buhay. Lord God, ang aming pong mga buhay ay itinataas po namin sa iyo, Lord God. Ikaw po ang kumontrol dito, Panginoong Jesus. Dahil alam po namin na kapag ikaw po ang humawak ng aming mga buhay, ay hindi mo po kami papabayaan, Lord God. Lord, buong puso ka po naming tinatanggap, Panginoong Jesus, bilang aming pong Diyos at aming pong tagapagligtas. Salamat po, Lord God, sa iyong kadakilaan. Sabi po natin ang confession. Ang pagkapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo ay gawing matuwid sa kanyang katwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makihati tayo sa kanyang kanaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabihagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang pasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay iniwalay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo may kabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, niligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa Kanyang kaluwalhatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat inaayos pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapi ko sa Satanas pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy na nilinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y binanal at inilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y may lakas na loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo mag-start sa ating pag-aaralan, tayo muna po ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Lord God. Maraming salamat po sa kabutihan mo, Lord God, sa pagmamahal mo sa amin, Lord God. Ganon din po, Lord God, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Salamat din po, Lord God, dahil
kahit masama po ang panahon ngayon, Lord God, kahit maulan po, muli po, Panginoon, iningatan mo kami upang magkatipon-tipon muli ngayon, Lord God, upang magpuri at sumamba sa iyo, Lord God. Lord, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, nawa nga po, Lord, tulungan mo po ako, Lord God, itago niyo po ako sa inyong lukuran, Lord God, upang ang salita mo nga lang po ang siyang maihayag sa gabing ito, Lord. Dinadalangin ko po na bigyan mo po ako ng, bigyan niyo nga po, Lord God, ng ang lahat ng makakarinig, Lord God, bigyan niyo nga po sila ng bukas na isip, Panginoon, at pusong handang tumanggap sa iyo, Panginoon, Lord God. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa patamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay Here I Am, Send Me, na kinuha ko po sa Bible verse na Isaiah 6 verse 1 to 8. Sabi dyan, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and exalted, seated on the throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among the people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it, he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom I shall send, and who will go for us? And I said, Here am I, send me. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sa this verse po, nagdi-describe siya ng powerful vision po ni Prophet Isaiah noong taong namatay si King Uzziah, nung nakita niya po ang Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan, sino po dito yung sa tingin niyo po tinawag ng Panginoon or called to serve by the Lord? Amen. Amen. Kagaya nga po nung karamihan niya, yung kagaya po nung last time na tumayo ako dito, nakwento ko na po kung ano yung naging buhay ko, gano'n. Iba po, nawala ako sa church, ganyan. Naging working student ako. Kailangan kong magtrabaho kasi nga po, di ba? Hindi naman tayo anak ng contractor, mga gano'n. Mga gano'n. Pero, nung nakabangon po ulit, nung nakabalik po ako kay Lord, naniniwala ako talaga na ako tinawag ng Panginoon. Kasi nakabalik ako and masyadong mabilis yung pangyayari. Saglit na saglit lang pagkabalik ko po sa church. Nakabalik agad ako sa music team. Tapos, nasa may Sunday school teachers na rin po ako. And sa youth fellowship, ganun po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi, ayun nga, muli niya po akong tinawag. Then, kaya din po ako nandito sa harap nyo dahil din po yun sa favor ng ating Panginoon. Next, back to the lesson naman po. Before God calls Isaiah, He purifies him. Makikita po natin yon doon sa may Isaiah 6 verse 4 to 7. Basahin niyo na lang po ulit. Makikita po natin dyan na nilinis ng Diyos si Prophet Isaiah dahil kapag tinawag tayo ng Panginoon, ang kasunod po nun ay paglilinis or cleansing. At makikita din po natin na inihanda niya yung mga sinugo niya. Hinahanda ni Lord yung mga sinusugo niya. Sabi nga po, di ba, sa Isaiah 6 verse 8, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? In this verse naman po, hindi po nag-uutos yung Panginoon dyan, kundi nagtatanong po siya sa atin. Hindi po dahil kulang si Lord sa kapangyarihan, ngunit
nais po ng ating Panginoon na tayo po ay magkusa. Amen po ba yun? At sumagot nga po si Isaiah ng, "And I said, here am I, send me." Here are some points naman po na makikita po natin sa naging sagot or naging reaction po ni Isaiah. Una po, Isaiah responds immediately and willingly. Tayo po ba, ano po kayang isasagot natin kapag tinawag po tayo ng Panginoon? Makakasagot po kaya agad tayo? Mapapa-yes Lord po ba agad tayo? Amen. Thank you po. Yan po. Base sa naging sagot ni Isaiah, si Isaiah po, dapat natin siyang tularan or kaya man maging role model si Isaiah sa atin. Kasi nung tinawag siya ng Panginoon, walang alinlangan, sumagot siya agad. Next naman po. Isaiah did not ask. Hindi siya nagtanong kung saan niyo po ba ako dadalhin, Lord, or kung saan niyo po ba ako ipapadala. Or kaya man po, ano po ba yung ipapagawa niyo sa akin? Imbes po, ano po yung sinagot niya? And he said, here am I, send me. Tayo po kaya po kaya natin yon yung ganun nga po kabilis sumagot sa Panginoon. Diba po? Mapapatanong po tayo sa sarili natin, diba? Kasi nung nabasa ko rin po yan, though matagal na po natin siyang nalalaman yung verse na yan, may part pa rin po sa atin, tama po, na napapatanong na kung ako kaya yon, mapapayas Lord po kaya ako. Diba po? Next naman po, si Isaiah surrendered. Di ba po, napakasimple lang ng sagot ni Isaiah kanina, yung here am I, send me. He makes himself available, hindi dahil siya ay may kakayahan, kundi dahil siya ay willing na nagpasakop sa ating Panginoon. Tayo po as Christians, dapat alam din natin yun. Dapat willing tayo palagi magpasakop sa ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng ayoko po Lord. Di ba po? Lalo po tayo, yung mga lingkod po tayo ng Panginoon, namumuhay po tayo dahil sa Panginoon, nabuhay po tayo dito upang gawin yung kalooban ng ating Panginoon. In this verse din po, we can also learn that God uses the willing, not just the worthy. Sabi po dyan, hindi palaging pinipili ng Diyos yung pinaka-worthy or yung pinaka-qualified. Pinipili niya yung willing at sumasagot agad. Example po, di ba? Example ko po, si Jonah, di ba po? Kilala po natin si Jonah, tama po? Si Jonah po yung inutusan ng Panginoon, pero ano pong ginawa niya? Tinakbuhan niya po yung ating Diyos. Even though alam naman po natin na hindi natin matatakbuhan ang ating Diyos, tama po? Pero yung point po kasi doon is, nung tinawag siya ni Lord, nag-no po siya. Sinuway niya po ang ating Panginoon habang si Isaiah po, agad siyang nagpakumbaba, inamin niyang makasalanan ako, ganun. Tapos nagpasakop siya agad, tama po. Tapos sabi din po, a ready heart is greater than a capable hand. Sometimes, akala natin, kaya na natin. Kasi we are capable, tama po. Capable tayo sa mga bagay-bagay eh. Maraming bagay. Masyado tayong confident sa sarili natin. Pero, may madalas tayong makalimutan. Ano po yun sa tingin nyo? Ano po yung madalas nating makalimutan? Masyado nating confident. Narinig ko, puso, tama po. Yung puso po natin. Kung ready ba yung puso natin? Kagaya na lang po sa, example na lang po, yung ako na nasa music team, sumasayaw, kumakanta, ganon, tumutugtog. Yes, we have the skills po. And kayo rin po, alam ko rin po, meron din po kayo nun. But what about our hearts po? Diba po? Lagi po nating uunahin yung puso natin. Palagi po nating ipagdadasal at ihanda yung puso natin. Amen po. Palagi po nating ipalinis sa ating Panginoon yung mga puso natin.
Kasi through hearts din po talaga tayo kinakausap ng ating Panginoon. Sabi po dyan, God cleanses before He commissions. Isaiah's response follow a powerful moment of repentance and cleansing. Nakita naman po natin kanina sa Isaiah 6, verse 6 to 7, then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. Verse 7 po, with it he touched my mouth and said, see, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. God forgives us to use us. Tama po. Pinapatawad tayo at nililinis niya tayo bago niya tayo gamitin sa kanyang gawain. Even though we are not perfect naman po talaga, but still we strive to do good po, tama po. And to do kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Hayaan po natin na, yun nga po, kagaya po na sinabi ko kanina, hayaan po natin si Lord na pakalinisin po yung mga puso natin. Mas mainam po yun para kapag ka po tayo ay tumayo na, ganon, meron po tayong malinis na puso, purified heart by the Lord. Amen po. Amen. Sabi din po sa Psalm 24, verse 4 to 5, the one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god, they will receive blessing from the Lord and vindication from God, their Savior. Hindi po ba, napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon dyan, sabi sa verse na yan. Lahat ng gustong makareceive po ng blessings kay Lord, magsabi nga pong amen. Amen, amen po. Pero bago po yung blessings, we should do what God has said po. Diba sabi dyan, the one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Wala tayong ibang sasambahin, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Lalo na sa panahon natin ngayon na, di ba po, marami po tayong, sa panahon po natin ngayon, maraming distractions, lies, yung nagagawa. Kasi nga po, yung mundo po natin, mabilis po yung pacing ng evolution, tama po. Kaya hindi na po natin alam kung ano po yung totoo. Even sa internet po, di ba? Yung mga AI na nakikita po natin, minsan sobrang, sobrang parang akala mo tunay. Kaya hindi mo na talaga alam kung ano yung real or kung ano yung fake. Kaya we should be careful on what we see, lalo, yun nga po, sa mundo ng internet. Ano ba po? Kailangan meron tayong clean hands and pure hearts. Clean hands na free from wrongdoings. Alam naman po natin, alam na po natin kung ano yung mga sinasabi dyan na wrongdoings. Tama po. Pure heart na sincere, faithful at may good intention. And kapag ito, nagawa na po natin, yung pangako ng Panginoon, tsak po ay marireceive po natin. Amen po? Amen. Next. God's call is not general, it's personal. Naniniwala po ba kayo dito na yung God's call is not general, it's personal? Tama po. Na yung calling ng Panginoon or pangungusap ng Panginoon, even though marami po tayo sa mundong ito, maniwala po tayo na ang calling ng Panginoon, ng pangungusap sa atin ng Panginoon ay one by one. Isa-isa po tayo. Amen po. It means God knows us personally or yun nga po, individually. Ang pagtawag niya ay hindi general, kundi personal. Sabi rin po sa Isaiah 43 verse 1. But now this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. At ang pagtawag ng Panginoon na hindi lamang isang parang malawak na announcement, tama po, na sumunod ka, ganon. Hindi po yun ganon. It's an invitation po
into a personal walk with Him. Amen po ba yun? Dapat po is bawat isa sa atin, magkaroon po tayo ng personal na relationship sa ating Panginoon. Personal devotion sa Kanya. Everyday po natin siyang kausapin. Tama. Amen po. Kung meron man, masyado man po tayong busy, yung karamihan po sa atin, mga nagtatrabaho, ganyan. Pero ano po ba yung saglit na paggising mo? Mag-good morning ka sa Panginoon, ganon. Mag-meditate ka, ganon, di ba? Paglaanan po natin ng panahon yung pangungusap natin sa Panginoon. And through that po, yung relationship natin sa ating Panginoon, mas lalalim. Okay po. Ako po, ano ko po yan na talagang yung relationship ko sa Panginoon ay mas mapalalim pa. And sabi po dyan, you have a unique purpose. Sabi po sa Romans 12, verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophecy in accordance with your faith. And may kasunod pa po yan, tama po. Sabi po dyan na lahat po tayo pinagkalooban po ng talent ng Panginoon. Tama po. Amen po yun. Lahat po ng may talent, magsabi nga pong amen. Amen. Lahat po tayo pinagkalooban ng Panginoon ng talent. And maaari po na yung kaya ko, hindi nyo po kaya. And pwede rin po na yung kaya nyo ay hindi ko po kaya. And that makes us unique. Tama po. Unique tayo. Bawat isa sa atin unique. Hindi tayo parehas. Or different from others. Sabi dyan, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophecy in accordance with your faith. May kasunod pa po yan, di ko lang po na dugtong, pero sinasabi po ng verse na yan, na even binigyan tayo ng Panginoon ng kanya-kanya nating talent, and hindi man po, meron dito magaling sumayaw, may magaling kumanta, may magaling tumugtog, or kahit ano pang pong talent. Kagaya nga po naging sample ko nung last na youth service. Nasample ko rin po si Junix. Di ba po si Junix? Ano po siya ano ba siya? BTS po siya. Backstage po, sa backstage po siya. Behind the scene. Sa behind the scene po siya. Kasi pagkatapos po ng praise and worship dito, hindi niyo po nakikita, pero si Junix po yung nag-aayos ng mga mics, ganyan. Si Junix po, si Jervin, si Joshua, nakakatulong po sila sa gawain ng ating Panginoon. Di ba po, napakabuti ng Panginoon kasi kahit ganun po yung, hindi po sila nakikita ng tao di ba? Kahit hindi po sila nakikita ng tao, nakikita po sila ng ating Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung ginagawa nila. And this verse po, nagre-reminder din po sa akin or sa ating lahat na hindi porket hindi nakikita ng tao, hindi na tayong pwede gumawa para sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Mabilis lang po. Sabi dyan, He's not simply searching for followers, He's searching for you. Sabi po sa John 15 verse 16, You did not choose me, but I choose you and appointed you, so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Napakabuti po ng Panginoon kasi we are privileged kasi nga po yung Panginoon yung pumili sa atin. Sabi po dyan, so that you might go and bear fruit, fruit that will last. This fruit means good works, transformed life, pag-spread ng gospel, mga ganun po. Sabi din dyan, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Sabi po dyan, at kapag tayo ay nangailangan or kapag tayo ay nanalangin, ibibigay po sa atin ng Panginoon. Prayer is powerful. Amen po? Amen. Napaka-powerful po ng prayer. Kaya naman po, if we live a life that's aligned with God's will, God will provide. Amen po? Next.
responding to God's call takes courage. Sino po dito yung matapang? Wala po matapang? Di ba po? Responding to God's call takes courage. Kasi kapag umuupo tayo, may mga pros and cons po yan eh. Tama po. Maaring kapag tayo ay yes Lord, pagka yes Lord mo, may iwan natin yung mga nakasanayan natin. Or kaya man po, once na nasa, nagsishare na tayo ng word ni Lord, dahil nga nag-yes Lord po tayo, mararanasan natin dyan yung rejections. Unang-una po, tama? And, syempre yung aanuhin ka ng mga kasama mo, ano ba yan? Ba't nagsishare? Ganyan. Diba po? Nararanasan po natin yan. Even ngayon, sa daily lives po natin, kapag kami nakakasalamuha. Tama po, may nakakaranas po kayo ng ganun. Sa work, kunwari po, sa work, ganyan. Hindi po lahat sa work namin is born again, Christian, ganun. Mas marami po yung Catholics. And meron din po kaming mga ka-work na hindi atheist. Alam niyo po yung atheist, di ba po? Yun. And mahirap siya kahit na pakunti-kunti, nagsishare ka ng word ni Lord. Pero may mga bumabato sa'yo ng hindi yan ganyan, iba yung sa amin, ganyan. Di ba po? Pero kapag kahit po nararanasan natin yon, kahit po nararanasan ko yon, minsan, patuloy lang po. Magpatuloy po tayo sa pag-spread ng mabuting salita ng ating Panginoon. Amen po. Pero, yun nga po, alam naman po natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tama po. Sabi po sa Exodus 33, verse 14, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Lagi po nating tatandaan na in everything we do, nasaan man tayo, always remember that God is with us. May mga times na mapupunta po tayo sa sitwasyon na nakakatakot, nakakabahala, ganyan. Di ba po, naranasan na po natin yon, yung magkaroon po tayo ng sitwasyon na nababahala tayo, gano'n, natatakot tayo sa sitwasyon na nandun tayo. Kasi that's normal po. Kasi yun yung initial reaction ng ating katawan, initial reaction ng ating isipan, tama po. Pero kapag nandun na po tayo sa mga sitwasyon na yun, gusto ko pong maalala nyo yung mag-stop, mag-breathe, and mag-pray. Mag-stop. Siyempre po, para hindi tayo mag-panic, kalma mo yung sarili mo, ganun po. Huminga ka. Huminga ka kasi kapag hindi ka huminga ng maayos, hindi ka kumalma, hindi ka makakapag-isip, tama po. Kasi ganun po yung nangyayari sa atin sa mga sitwasyon na nababahala tayo, tama po. Hindi na po natin alam kung ano yung iisipin natin. Nalilito na po tayo, hindi na po natin alam na kung ano yung gagawin natin. And huli po, yung mag-pray. Dahil ang Panginoon lang po ang makakatulong sa atin. Ang Panginoon lang din po ang makakapag-alis sa atin sa ganong sitwasyon, sa mga sitwasyon na kinakaharap po natin. Kaya po palaging have faith at all times po talaga sa ating Panginoon. And sabi ko sa inyo, maikli lang po talaga. Sa conclusion na po. Conclusion po, una, build the heart open to God's leading. Sabi po dyan, maglaan po tayo ng time. Kagaya po na sinabi ko kanina, maglaan po tayo ng time sa ating Panginoon. Mag-worship po tayo. Di tayo marunong sumayaw, di po tayo marunong kumanta. Okay lang po yun dahil si Lord lang po yung nakakakita sa atin. Even po dito sa church, minsan po, yun, alam ko po, yung sa mga kabataan din yun din po yung na nahihiya po sila, tama po. Sino po dito nahihiya magpuri sa Panginoon? Ay, salamat naman po at wala. Yun, maging reminder din po sa atin yan na ang pagpupuri po sa Panginoon, hindi po nakakahiya. Kahit po humiga ka dyan, kumanta ka kahit wala ka sa tono, ganun, sumayaw ka kahit di ka marunong sumayaw. Kasi walang pakialam yung katabi mo.
Lagi po nating tatandaan na hindi po iyon ang tinitingnan ng Panginoon. Amen po. Tapos, next naman po. Yun pa, isa pa po pala. Kagaya po na sinabi ko kanina, dapat po magkaroon po tayo ng personal devotion sa ating Panginoon. Personal. Personal relationship sa ating Panginoon. Next po, walk in godly living each day. Palagi po nating ipalinis o ipasiyasat sa Diyos yung puso natin. Kung si Isaiah nga po, diba kanina, na-purify siya nung pinahid sa labi niya yung coal. Tayo naman po ngayon, nabumuhay po tayo, we have the blood of Jesus Christ who died for our sins. Tama po. Just to save us, kaya always be thankful. Namatay po ang Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan. Na-atone po yung mga sins para napatawad po tayo ng ating Ama. Kaya palagi po tayong maging thankful. Lastly naman po, trust before the task. Kapag ang Lord naman po ang nagbigay ng task, ano po yung tugon natin kapag nagbigay si Lord ng task? Here I am, send me. Or kaya man po, pag tinawag tayo ng Panginoon, ano po unang sagot? Yes, yes Lord. And yun lamang po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong guidance, Lord God. Maraming salamat po sa mabuti mong salita na aming natutunan, Panginoon. Lord, nawa nga po na ito ay maisabuhay namin, Panginoon. Nawa nga po, Lord God, na kapag kami po ay iyong tinawag, Lord, yes lamang po yung sagot namin, Lord God. Purify our hearts, Panginoon. Gayon din po ang aming mga labi, Panginoon, upang magamit mo nga po ito, Lord God. Magamit po namin ito, Lord God, sa pagbabahagi ng mabuti mong salita, Panginoon. And Lord God, dinadalangin ko nga po, Lord God, na punuin mo nga po kami ng tapang sa kung saan mo man po kami dadalhin, Lord God, once na kami po ay nag-yes, Panginoon, sa iyo. Once na kami po ay tinawag mo, Lord God. Lord, sinusuko po namin, Lord God, ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Dahil ito lamang po, Lord God, ang aming magagawa. Ito lamang po, Lord God, ang aming maiaalay sa iyo, Panginoon. Lord, nawa nga po, Lord God, gamitin mo nga po kami, Panginoon, sa iyong mabuting gawain, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Purihin ka, sambahin ka, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.